Okay, umpisahan na agad natin. Welcome sa ating panibagong paghimay at ngayon, bubusisiin natin ang isa sa pinaka-eksplosibo at nakakagulat na alegasyon na yumanig at literal na nanggugulo ngayon sa pinakamataas na antas ng politika natin. Kahit sanay na tayo sa mga political drama at intriga, iba tong level na to. Kaya ihanda nyo na ang atensyon nyo dahil susuriin natin ng malaliman ang mismong mga dokumento at testimonya walang kinikilingan para maintindihan natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari dito. Para mas madali nating madigest ang issue, heto ang ating magiging gabay. Una, the explosive testimony. Pangalawa, the alleged master plan. Pangatlo, plots and extraordinary measures. Pang-apat, swift and categorical denials. At panglima, the institutional reckoning. Di malang yan, kaya tara na. Simulan natin sa unang bahagi, the explosive testimony ni Ramiel Madriaga. Sa kalagitnaan ng mga mainit na pagdinig sa House Committee on Justice, biglang pumutok ang pangalang Ramiel Madriaga. At yung ibinunyag niya, hindi lang ito simpleng chismis o usapang ambisyon sa politika. Sinasabi niya na may isang napakakalkuladong plano. Ang pinakapuso ng testimonya niya, ang kapangyarihan daw dito sa Pilipinas, hindi lang pinagbutuhan. Ito daw ay tahimik na pinag-usapan, kinakalakal at inayos bago pa man tayo bumoto noong eleksyon. Ayon sa kanya, noong November 2021 pa lang, sa kasagasagan ng preparasyon, may secret agreement na di umano ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang noon ay kandidato pa lang na si Ferdinand Marcos Jr. Isipin nyo na lang, paano kung ang mismong resulta ng halalan natin ay nakatali pala sa isang pre-arranged na usapan, di ba? Moving on sa pangalawang bahagi, the alleged master plan. Tingnan natin kung paano to naplano. Kasi medyo nakakalula yung math dito. Kung totoo ang kasunduan, paano to tatakbo? Pansinin niyo tong timeline na to. November 2021, naganap daw yung usapan. 2022, panalo si Marcos Jr. Pero dito nagiging controversial yung claim. Pagsapit daw ng 2025, bababad yung mano sa pwesto si Marcos para palitan siya ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, bakit 2025? Kasi kung 3 taon na lang ang natitira sa termino ni Marcos, pwedeng mag-take over si Sara Duterte at pagdating ng 2028, papayagan pa rin siya ng saligang batas na tumakbo para sa sarili niyang buong 6 na taong termino. Kung susumahin mo lahat yan, posibleng magresulta ito sa 9 na taong kapit sa Malacanang. Sounds familiar ba? Ayon sa testimonya, tinawag tong GMA Formula 2.0, kumbaga yung pagkapangulo ni Marcos Jr. ay umano'y isa lamang placeholder o pansamantalang pwesto. Inihalin tulad nila ito sa naging stratehiya noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang humalili siya kay IRAP bago siya tuluyang tumakbo for a full term. Sabi ng source natin, hindi daw ito aksidente. Ito daw mismo ang naging blueprint. Pangatlong bahagi na tayo, plots and extraordinary measures. At dito, medyo nakakakilabot yung kwento. Ano daw ang mangyayari kung hindi to pa rin nung isang panig yung usapan? Dito na tayo lumalabas sa simpleng political strategy at pumapasok sa napakadelikadong teritoryo. Ayon kay Madriaga, may mga napag-usapan daw na mga extraordinary measures sakaling tumanggi si Marcos Jr. na bumaba. At hindi lang to simpleng plan B. Pinag-usapan umano ang assassination at paglason. May mga senaryo daw ng kudeta kasama ang militar, pag-oorganisa ng malalaking kilos protesta, mga madiskarte at sabay-sabay na pagbibigay sa pwesto at yung pag-leak ng mga issue ng korupsyon mula mismo sa loob. Ang pinakalayunin daw nito, hindi lang basta ma-pressure yung nakaupo, kundi lumikha ng matinding kaguluhan na pipilay sa gobyerno. Yung tipong magmumukhang solusyon ang pagpapalit ng liderato sa halip na isa itong sapilitang pag-agaw ng kapangyarihan. Grabe, diba? Pero teka lang, dumako tayo sa tang-apat na bahagi, swift and categorical denials. Siyempre, ang ganito kabibigat na alegasyon, hindi natin pwedeng basta-basta na lang kainin ng walang masusing pagsusuri. Kaya tingnan natin ang napakalaking pagkakaiba ng mga kwento. Mabilis at sobrang diretsahan yung pagtanggi ng mga inakusahan dito. Sa isang side, nandyan yung alegasyon ng Secret Power Pact at mararahas na plano. Sa kabila naman, tahasang itinatanggi ng Malacanang ang lahat ng ito. Sabi ng mga opisyal ng palasyo, walang kaalam-alam si Pangulong Marcos Jr. sa anumang ganyang kasunduan at nananatili siyang pursigido at desidido na tapusin ang buong termino niya. Para sa kanila, walang bahid ng katotohanan ang mga ito.
At mas naging matindi pa yung buwelta mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Pinuntirya nila agad ang kredibilidad ng testigo. Tinawag nilang Trojan Horse si Madriaga at sinabing isa siyang desperadong tao na ginagamit lang ang testimonya para sa pansariling interes. Inididiin ng kampo ng Vice Presidente na si Madriaga ay kasalukuyang nakakulong dahil sa kasong kidnapping. Kaya paano mo daw pagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya? Para tuldukan ng issue, ito mismo ang eksaktong salitang ginamit ng legal team ng Vice President. Pure fiction, purong imbento lamang. Sinasabi na lang wala ni 1% katotohanan ang mga kwentong sabwatan at assassination na yan. Para sa kanila, isa lang itong gawa-gawang kwento na sadyang inilabas para sirain ang pangalan ng kanilang kampo. Which brings us sa ikalima at huling bahagi, the institutional reckoning. So pagkatapos nating pakinggan tong batuhan ng akusasyon at pagtanggi, mapapaisip ka talaga kung saan na tayo dadalhin ito. Gusto kong pag-isipan nyo tong tanong na to. Kung ang paningin ng mga idinadawit ay pure fiction lang ang lahat at galing sa isang testigong walang kredibilidad, bakit patuloy pa ring naglalaan ng oras, pondo at atensyon ang gobyerno para imbestigahan to? Well, heto ang sagot. Ang mga ibinababato kasi dito, hindi na lang basta turuan at banggayan ng mga politiko. Kapag may taong sumusumpa sa harap ng batas na may planong pumatay ng Pangulo, may sabwatahang militar at may lihim na bentahan ng pwesto bago pa ang eleksyon, hindi na ito pwedeng baliwalain ng Estado. Ganun kasimple. Inatasan na ang NBI na usisin to dahil kailangan nilang hanapin kung may apoy ba talaga sa likod ng makapal na usok na ito. Hindi mo pwedeng isnabin ang issue ng assassination at subversion. At napakalinaw na ipinapakita nito kung gaano kataas ang nakataya para sa atin. Ang mga pagdinig na to sa House Committee on Justice, hindi lang yan dyan magtatapos. Nakaabang na sa likod nito ang posibilidad ng isang malawakang impeachment process. Kung may makita silang sapat na ebidensya, madali itong aakyat at mauuwi sa isang ganap na paglilitis sa Senado. Ang pinag-uusapan na natin dito ay ang mismong buhay at katatagan ng ating mga institusyon. Kaya iwan ko sa inyo ang mabigat na katanungang ito. Ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay naging bahagi lang ng isang palitan ng pabor bago pa man tayo bumoto? O isa lang ba itong napakagandang imbensyon para sa isang political drama? Kasi anuman ang totoong sagot dyan, ang katotohanang pinag-uusapan at masusing iniimbestigahan ito ngayon ng ating Estado ay nagpapakita kung gaano talaga karupok ang katatagan ng ating demokrasya. Hanggang dito na muna, maraming salamat sa pagsama sa paghihimay na ito at patuloy tayong magmatyag sa susunod na kabanata ng isyong ito.